Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 16 ng Mayo at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 na. Alas 6:40, May 16, 2025 at araw po ngayon ng Biyernes dito sa Los Angeles, California. At nais ko po mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita na yung Court of Appeal ay nagpalabas ng desisyon na yung isang kaso ni De Lima, yung acquittal, ay hindi pa final. Yun ang o kaya ay kasi may nagpetisyon pala si Minardo Guevara noon. Nagpetisyon pala na repasuhin yung kaso sa Court of Appeal. Ay ngayon lang lumabas. Opo. Ang sabi ng Court of Appeal ay parang kulang. Opo. Yung desisyon. Hindi naman sinabi na mali o hindi naman sinabi na guilty si De Lima, pero parang kulang o nakukulangan sila. Ang title ko po ngayon ay Sumubra ang galing ng Court of Appeal sa kaso ni De Lima. Yung isang kaso lang po, yung hinawakan ni Judge Alcantara. Kung hindi ako nagkamali, yan ang kauna-unahan na kaso na na-acquit siya . At yan po ay panahon pa ni Duterte. Sa bagay, halos lahat naman ng kaso ni De Lima ay halos lahat po, maliban lang dun sa isa, yung ay panahon pa ni Duterte. Opo, na-dismiss na o na-acquit na siya. Ngayon ay basahin ko na lang po kasi para hindi tayo malito. Parang gusto nilang buhayin ang kaso ni De Lima. Ayan po ang nakikita ko diyan sa Court of Appeal Pero hindi naman ganon ang sinabi. Ang sinabi lang nila ay kulang ang paliwanag ng judge. Kulang, nakukulangan sila. O hindi isinaad ang lahat-lahat. Ayan po ay nakakatawa lang po Hindi ba? Nakakatawa Gusto nila dagdagan ang paliwanag ng judge sa kanyang desisyon na acquitted si De Lima. Yan po ang buod noong sinasabi nila. Nag-desisyon sila doon sa petition ni Minardo Guevara na kung saan siya ang Solicitor General ng gobyerno. Siya po, nagtataka nga ako bakit pinagkakaabalahan pa yan Dapat ang Solicitor General po, ang ginagawa ay yung mga sigalot dyan sa West Philippines Dapat yan external kasi nga Solicitor General siya alam niya ang batas, hindi ba? Doon niya gamitin ang kapangyarihan niya o ang mga resources niya sa mga international law o kasi nga Solicitor General pero sige, hayaan na natin sa kaso ni De Lima pero po ay nagrecant na po yung mga testigos at ang pagkaalam ko, ang isa sa nagrecant dito ay si Ragos. At yun po ang pinakamatindi na sinasabi nila na testimonya, si Ragos. Pero nagrecant na at sinabi po ni Ragos na siya ay napilitan lamang. Hindi totoo yung mga sinabi niya. At mayroon pa siyang sinabi na siya ay tinakot ni Aguirre. Ayan po, hindi ba? Kaya paniniwalaan po ng tao yun.
paniniwalaan po yun. O, idagdag pa natin na wala namang nahuling droga. Walang nahuling budiga. Saan ba ang budiga? Saan ba ang faktorya? Hindi ba? Saan ba ang factory? O, sino-sino ang mga kausap na Chinese man? Hindi ba? Yung mga drug lord sa ibang bansa. Sino-sino? Ay wala naman eh. At ang pinakamatindi pa dyan, wala namang pira na nahuli. Walang bank transaction, walang pira na nahuli. Paanong paniniwalaan ng tao yan? Kaya nga gawa-gawa lang po. At kung tignan nyo po yung mga nagtestimony, yung mga convicts na galing po ng Muntinlupa ay hindi makapagsalita. Ayaw magsalita. Doon sa pinaharap po sila sa kongreso po yan eh. Yung mga convicts na kinuha nila dyan sa Muntinlupa. Aywan ko kung ilan sila yan. Pero nung tinignan ko, nung pinanood ko po sa YouTube, nabubulol at saka nauutal. Ibig sabihin yan, hindi totoo yung sinasabi nila. Opo, ayaw nilang sabihin. At malamang ang usapan lang dyan ay gagawa lang sila ng testimonya. Ang usapan lang. Pero yung magsalita sila sa media, magsalita sila sa kongreso, palagay ko wala eh. Opo. At saka ang usapan siguro dyan ay tatakutin lang. O kaya ay kakasuhan lang. Pero nung nakita na nila na nakabilanggo, ay almost 7 years na, ibinilanggo nila si De Lima nang dahil doon sa testimonya nila, makukonsensya din sila eh. Kasi nga may Diyos po eh. Haharap din sila sa Diyos yan eh. Ay kung namatay doon si De Lima, hindi sila nagkapag-recant. O hindi ba? Kargo nila yan. Nang dahil sa testimonya nila, maaring binibigyan po sila ng ng kaunting pabor eh. Binibigyan sila siguro ng pira. O yun nga, dahil mga mga convict sila. O. Isa lang atang hindi nag-recant eh, yung si Kulango. O, na palagay ko hindi na rin magre-recant yun dahil ang kaso po noon ay hold-upper. Nang hold up po ng bangko yan sa Cabuyao, Laguna, yung RCBC doon. At yun ang pinakamadugo na hold-upan sa nangyari sa kasaysayan po ng Pilipinas. 10 ata ang patay. At tama sa ulo lahat, tinamaan ang ulo. O, paano magre-recant yan? Hindi ba? Ganun po kasama ang gobyerno ni Duterte. Kumuha ng testigo. Hindi ba? Yun ang kinuha nila ay simple ay halang na ang bituka po noon eh. Sorry po pero ako ay nagsasalita po ako dito kasi wala akong makuhang ibang salita. Wala nang yun, wala nang ay sigurado kung yung mga kamag-anak nung napatay niya at nakita na pagala-gala lang si Kulangko dahil may privilege, hindi ba? Binigyan ng privilege ni Duterte. Adi, sasama ang loob nun, hindi ba? Pumatay ng at yung mga pinatay niya, mayroon pa atang bank manager eh. Mayroon mga teller, mayroon mga depositor, mayroon naghahatid lang ng kwan. Yung driver lang ata. Oh. 10 eh. Ayan po kaya nga para sa akin at bibilisan ko lang po para maihayag ko yung yung salita ng Panginoon patungkol diyan. Para sa akin ikakat ko na yung explanation ko Ako gusto ko yan. Gusto ko yan na pag-usapan sa palengke, pag-usapan sa mga kanto o ilahad sa print media. Para mabasa ng mga tao, gusto ko yang ganyan. Buhayin ulit. Buhayin para ipakita sa tao na gawa-gawa lang yung kaso. At maniniwala po ang tao. At ngayon, wala na si Duterte kasi nakakulong na eh.
Hindi na matatakot yung si Judge Alcantara. Ngayon ako, ang nakikita ko diyan, maaring kulang talaga yung paliwanag ng judge, Maaring kasi nga ay presidente pa si Duterte noon eh. Maaring nahihiya yung judge, hindi ba? O kaya ay ayaw niyang idiin maigi yung si Aguirre o kung sino man ang taong gobyerno. Kaya ganun na lang ang ginawa niya. Pero kung ngayon, kung kukunin nila, hindi ba? Kung gusto nilang kunin ang katotohanan, di i-publish lahat. Nakarecord naman yan eh. Kung pwede ay interviewin si Ragos at ipakita sa media Hindi ba? Di mas lalo silang madidiin dyan. Ganun po yan eh. Ang katotohanan po, parang diamante po yan. Is like a diamond. Habang nililinisan mo, mas kumikinang. Gusto pala nila na ipaliwanag. Di ipaliwanag, hindi ba? Kung gusto nila ay interviewin lahat. Pati yung ay palagay ko hindi na matatakot kasi nga nakakulong na si Duterte. At baka nga idiin pa nila ng lalo yan eh. Ididiin nila yan na talagang pinupuntahan yung bahay nila eh. Tinatakot sila lahat eh. Ganun po yan. Ako, gusto ko yan. Kasi po, sa Biblia, may ganyang record na gumagawa sila ng mga patibong, gumagawa sila ng bibitayan, yung bibitayan, ang mga parusa kasi noon ay binibitay ang tao ay. May nakarecord po sa Biblia, yung isang ministro ng hari, gumawa siya ng bitayan. 70 feet high. Ang taas ay 70 feet. Ay ang isang story ay 10 feet yan eh. 7-story building. At doon daw niya ihahang yung kalaban niya. Doon niya ihahang. Kasi ministro siya ng hari Ay ang problema, nung bandang huli, nabaliktad po ang sitwasyon. Siya ang naihang, siya ang naibitin doon, siya ang namatay doon. Ganun po yan eh. Ito, gusto nila na imbestigahan? Imbestigahan. Gusto nila na magsulat ulit yung judge? Okay lang, hindi ba? At totoo naman, at sabi nga ng kampo ni Dilima, lahat ng record na andyan. Pero sa akin, kung gusto pa nilang imbestigahan muli, walang problema dyan. Para pong diamante yan. Ang katotohanan po, parang diamante. Habang nililinisan mo, habang kinikiskis mo, mas lalong kumikinang. Sige. Bumirang yan sa kanila. Bibirang po yan sa kampo ng Duterte. Kasi nga, ilalathala na naman yan eh. Maaring bukas makalawa, i-interviewin na naman si Ragos yan eh. Ididiin niyang maigi. Hindi ba? Na siya ay tinakot ni Aguirre. Ay si Aguirre naman ay sinusugo naman po ni Duterte. Gusto ko yan. Para maliwanagan. At siguro sa ibang araw, i-discuss ko yung mga judges na yan. Yung mga justices na yan. Dalawa daw dyan appointed ni Duterte. Sa 3 justice ay 2 ang appointed ni Duterte. Pero magaling yung pagkasulat nila kasi nga ay ligtas naman sila eh. Hinihiling lang nila na ipaliwanag na maigi. Hindi naman nila sinabi na mali. Hindi naman sinabi na mag-retrial. Hindi naman sinabi na kakasuhan muli. Hindi naman. Ang gusto lang nila ay liwanagin. Ayan po Hindi ba? Maaring pinabural lang nila yung kampo ni Duterte kasi nga ay sila ay nahalal dyan o na-appoint dyan, hindi ba? Na-appoint dyan sa posisyon, kaya ganun. Pero kung gusto talaga ng Duterte, ay sige, i-publish sa dyaryo, hindi ba? Pero bago po ako magtuloy-tuloy, ay hayaan yung muna na pasalamatan po itong mga sumusubaybay po sa atin, Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB Parot
Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Erdi Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Rabon Junior Rojas, Hael Berrial, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Lorando Orivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Mu Obriac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantoros, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Medyo kapos na ang oras ko pero bibilisan ko na lang po ha. Itataas ko lang po ito ganyan kasi talaga ang ang tao o ang hukuman ng tao. Pabago-bago. O ang sabi ng Biblia, hindi naman tayo makakakuha ng talagang hustisya sa hukuman ng tao. Kaya nga mayroon pang isang paghuhukom yung hukuman ng Diyos. Opo, kasi nga ganyan hindi ba? Pero kung minsan nagagamit din ng Diyos ang mga hukom. Kasi kung minsan guided din sila ng Diyos Opo. Pero nga yan po ang sinasabi ko. Pero pag sa Diyos, pag sinabi niya na guilty ka, guilty ka. Kung sinabi na acquitted ka, acquitted ka. At ito po babasahin ko lang. Hebrew 8, chapter 8, verse 10 hanggang 12. Babasahin ko lang po at ipapaliwanag ko lang yung gusto kong ipaliwanag. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, Know the Lord. For all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their lawlessness, and their sin and their unrighteousness deeds I will remember no more. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Kaya po, sa Diyos po, kung inakwit ka na, wala na. Ang sabi niya, I will remember your sin no more. Hindi ba? Ayan po. Pero sa tao kasi ay pwedeng buhayin Katulad yan ay ito po yung covenant ng Panginoon, yung new covenant. Opo. Yung old covenant, yung by the law. Opo.
baliwala na yun. Baliwala na yung by the law. Pero hindi naman pwedeng tanggalin ang law kasi nga gusto na mga tao sumunod sa batas daw. Daw ha? Daw. Gusto nila sumunod sa batas. Pero ako, naiintindihan ko po na walang tao makakasunod sa batas. Kaya walang tsansa ang tao na maligtas kung hindi sa pananampalataya. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. I will put my laws into their mind and write them in their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, Know the Lord. Because for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their lawlessness. Ayan po, magiging merciful po ang Diyos kung inaamin mo. At remember ha, ito, nagkasala po ito ha. Nagkasala ito. Kung inaamin mo, I will be merciful to their lawlessness and their sins, yung mga kasalanan mo, and their unrighteousness deeds, yung mga ginagawa mong unrighteousness, I will remember no more. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Remember ha, nagkasala ito. Pero si Dilima, hindi naman nagkasala yan. Bakit ito i-retrial yan? Hindi ba? Pero binibigyan ko lang po ng emphasis dito na yung double jeopardy, galing din sa Diyos yan. Pag pinatawad ka na ng Diyos, wala na yan. Pronounced not guilty ka na. Ayan po o acquitted ka na. At hindi po binabawi yan. Maliban na lang kung na lang, yung binaliwala mo yung covenant mo sa Diyos ng lubusan. Alam mo na, pero ginagawa mo pa ay wala yun. Jeremiah 31 verse 34, ito po No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for thy shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity, and their sins I will remember no more. Ayan po, nung Old Testament pa yan. Kaya nga ito sa Hebrew, kinupya yan at ang dami pong ganyan. Ito pang isa, itong sa Isaiah. Come now, Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us reason together. Ayan po ang mga muto ng Korte Suprema ata Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Ayan po. Kaya po, pag pinatawad ka ng Panginoon, ay okay na yan. Ulitin ko lang kasi hindi maintindihan yung scarlet Come now, let us reason together, says the Lord, though your sins are like scarlet. Yang scarlet po, red handkerchief. Yung pula na handkerchief, panyo na pula. They shall be as white as snow. Magiging white as snow. Yun po. Yung pulang handkerchief, magiging white as snow. And though they are red like crimson, yan po, crimson, tinignan ko po yan, ay red pala yan. Pero, red na parang dugo. Ayan po. Is as red as blood yan. Ang ibig sabihin, is as red as blood, they shall be made white, white as wool. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Ay ano yung wool? Yung wool po pala ay tila na maputi. Tila na maputi yan. Pero akala ko noon ay bulak. Ay oo nga, ay galing sa bulak yan siguro. Yang wool na yan. Yung bulak.
Pero yung bulak pala ay mayroong mga kwan yan, hindi nakikita ng mata. Yung bulak may itim at yung itim na yan, yun yung seed, yung buto ng bulak. Oh, kaya nga hindi ginamit ang bulak, ang ginamit lang ay wool. Siguro natatanggal na yung kwan, yung yung buto ng bulak. Ayan po. Kaya nga pinakamaputi daw yan yung wool at ang pinakamaputi din ay ang isno. Walang halong kwan yan, yung isno, walang halong impurity. Ayan po kahit ang kasalanan mo raw is as red as the red handkerchief, mawawala yun. Mapapalitan ng white as isno. Ayan po pero nga sa tao naman kasi ay ayan nga kaya nga ako naniniwala ako na may Diyos. Kasi nga kung sa tao lang tayo maniniwala o sa tao lang tayo aasa, hindi ba? Napagagandahin ang Pilipinas. Walang mangyari Tignan mo nga ngayon, hindi ba? Pinagkakaabalahan nila yung ganyan. Hindi ba? Na alam na natin na gawa-gawa lang yung kaso kasi nga ay ang dami nang nag-recant. Ano pang hinahanap ng mga justices dyan sa Court of Appeal? Sa bagay ay libre sila. Hindi naman nila sinabi na mali. Ano pang hinahanap nila? Ay pwede nga nilang hanapin lahat Pwede. Kasi salita lang yan Hindi ba? Nasaan ito? O ano ito? Kunyari hindi nila alam. Hindi ba? Pwede naman Para paboran lang yung kampo ni Duterte. Papaboran nila. Kasi nga, ang sabi ng iba, ayaw nila na si De Lima ang maging prosecutor. Sa impeachment ni Sara. Kasi nga, kabisado na ni De Lima, palagay ko yan Kasi nabilanggo na siya ng almost 7 years po. Alalahanin niyo po nakabilanggo po na yan ng almost 7 years. Dating senador, dating justice secretary, at number 6 ata yan sa bar exam nung kumuha siya. Ay talagang ay mayuyupi talaga si Sara dito kung siya ang magiging prosecutor. Kaya siguro natatakot na sila. Yan ang nakikita ko diyan. Pero ibang talakay po yan. Ang tinatalakay ko lang dito ay yung double jeopardy ay galing po sa Diyos yan. If the Son set you free, you are free indeed. Ayan po. Pag pinalaya ka ng anak na si Jesus Christ, hindi ba? Pag pinalaya ka, you are free indeed. Kaya nga, doon lang nagkakaroon ng freedom ang tao. It is for freedom that Jesus Christ set us free. Free from what? Free from the slavery of sin. Ayan po. Do not entangle again with the yung mga kasalanan ay yung iba bumabalik Ganun po 'yan. Pero ang gusto ko lang ipaliwanag dito ay sana naman ay itong mga hurado o yan sa justice ka diyan sa kuan ay pag-isipan nyo namang maigi. 7 taon na po, halos 7 taon na nakakulong yan, tapos bubuhayin nyo na naman yan, hindi ba? Ay magkuhan po kayo na may Diyos. Opo, isipin nyo na may Diyos. At yung ang kwento ko kanina na yung ministro doon sa, aywan ko kung ano yan, kung kaharian po yan yung panahon ni Queen Esther, na yung tiyuhin niya na gustong ihangi kasi na-discover na mga kwan sila, mga Israel sila, ay ihahang, ay nakagawa na yung ministro na ang lahat ng kwan ay paparusahan yung yung mga Israel papatayin ay bumirang. Pero mahaba pong kwento yun at palagay ko ito bibirang ito sa kanila Bakit? Ay ipapublish na naman
yung mga recantation ng mga ng mga ay baka dadagdagan pa nila yan ngayon kasi nga hindi na sila matatakot kasi nakakulong na si Duterte. Noon, alam ko, takot din sila eh. Baka balikan sila. O, ay ngayon, nakakulong na. Ay, ibibigay na nila ang lahat yan. Lahat-lahat yan. Pati siguro yung mga value, yung mga pira na ibinigay sa kanila o sino nagbigay sa kanila, ay maganda po yan. O sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.